Ayun, sige po, no, magandang umaga sa ating lahat. At sige, no, magandang umaga sa ating Panginoon. Ano, sige nga, isang mataas at yung pinakamalakas nating palakpakan no, para sa ating Panginoon. Diba sabi natin na kapag pinupuri natin ang Lord, kailangan yung pinakamataas at yung pinakamalakas nating palakpak po. Ano? Hallelujah, yes, Lord. Sige, church, no, bago tayo magsimula, tayo muna'y magpasiyasa at manalangin no, para sa ating Panginoon po. Hallelujah. Sige no, hayaan natin na balutin tayo ng Holy Spirit ngayong umaga. Hayaan natin na yakapin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, nadalangin po namin ang iyong habag sa bawat isa ngayong umagang ito. Langin namin, Panginoon, na yakapin niyo po ang bawat isang nandirito, yung mga nanonood po sa live, Panginoon. Tunay nga na kami ay humihingi ng iyong habag, Panginoon. Amen. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, at tunay nga na dalangin namin na pumagitna ka sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay aawit sa iyo. Kami po ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord.
ako'y naaawit sa'yo. To your hands I commit again with all I am. Hallelujah. To your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Yes, Lord Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Yes, Lord Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord, I will worship you, Panginoon. Ika'y patuloy naming pupurihin. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. Yes, Lord, I will worship you, Panginoon.
maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige, church, na patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, magsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sobrang init naman. Ayan, hallelujah, ayan. Sobrang init. Teka lang po, ano? Super. Ayan. Teka lang. Ayan. God is good. Grabe! Grabe. God is good! Amen. Basa natin yung echo. Ayan. Sige po, kamusta ang lahat? Hallelujah, nakarating kami kahit late kami. Lord, sorry po. Amen. Hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon ano, sa buhay ng bawat isa, no? Amen. Sa mga tawag doon, sa mga ganap natin sa buhay, ano, tunay nga na dahil sa Lord yun po, ano. Amen. Sige po, Ate Isa. Ayan. Amen. Sige po, tayo po ay, magpatuloy na sa pagpapasalamat po muna, para tayo ay magdire-diretso na. Ayan, sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Tita Del. Good morning. Thank you, Lord. Last Thursday, na-confine yung brother-in-law ko, kapatid ni Pastor Vic. Okay? First session ng chemo. Thank you, Lord, kasi Friday, after 24 hours, inilabas din. Thank you, Lord God, talaga. Kasi, nung nagtanungan sa GC ng Soto Plan, para daw hindi kinemo. Kasi, kapag ang yung mga nakaka-experience ng chemotherapy, pagka daw talaga, sobrang hirap daw yan. So, hindi man kami nakatulong ng financial, nakaalala si Pastor Vic bilang pastor, kinikilala niya si Pastor Vic na pastor. Kapag nag-amen, pero Robert, okay? Thank you, Lord God, talaga, kasi para daw siyang hindi kinemo. Tumanggap din siya sa Lord God last month. Hallelujah, glory to God. Ngayon, yun ang pinapasalamatan namin kasi parang hindi daw siya kinemo. Tapos, thank you kasi habang nalate kami kanina, nakaka-prostrate na negative na yung isip ko. Sabi ko, ano ba yan? Isang oras na kami mahigit, nandito pa kami nakatayo. Pero pinalitan pa rin ng Lord God ng kasiyahan ng puso kasi parang nagbanding kami tatlong mag-iina mag-aama. Ayun, nakasama namin siya ni isang linggo sa bahay. Ngayon, mamaya babalik na rin siya ulit ng dorm. Tapos, last Friday, ito, lesson na sa atin to. Walang exempted dito, ha? Bawat isa, kapit tayo kay Lord. May problema, maraming blessing, kapit tayo kay Lord. Kasi meron tayong isang naging member dito, last year. Kilala niyo siya. Okay. Di ba bigla niya tayong iniwanan. Hindi siya nagpaalam. Okay. Si ano? Hindi tayo si Sonia. Last Friday, binisita kami ng isang inaanak ni Pastor Vic, si Pastor Joel doon. Na doon namin nakita na kapag ka nagalit ka sa isang tao, magpatawad ka na. Lalo na pag sinasabi mo, kinikilig mo na anak ka ng Diyos. Magpatawad ka, di ba? Hindi yung galit ka, nagkaugat-ugat na, mayroon ng nagkasanga-sanga na yung ugat, hindi ka pa rin magpatawad. Pero sinasabi mo, kinikilig mo na ay Kristiyano ka, di ba?
Di ba nung dati pa sinasabi ni Pastor Vic sa kanya na magpatawad ho kayo kasi hindi na po tayo bumabata. Hanggang sa, yun nga, nangyari nga. Sad to say, hindi kami natutuwa. Pero yung pa rin yung lesson na kapag naging matigas talaga ang ulo mo, tapos man of God, mumurahin mo. Diba? So, wag nang ganun. Pagka nagalit, ipasa Diyos nyo na lang. Diba? Kaya yung mga kapatiran natin na nakikinig, kapag patawarin na lang natin, ipasa Diyos na lang natin. Diba, Pastor Big? Wag nang magkaugat-ugat. Nagkasanga-sanga na nga, may ugat-ugat pa. Eh, ayun, medyo hindi maganda yung balita. Kasi yung isa daw anak, wala namang nakikinig, wala na Magbanggit oo, hindi ako magbabanggit yung isa niyang anak nasa ngayon daw mental. Yun yung yun yung binigay ng ginusto nila yun kasi man of God, isang pastor mumurahin mo. Diba? So kahit ano pang pagkakamali ng pastor na yun, hindi ko alam pero meron kaming alam na minura niya. Ayun, tuloy lang tayo. At least na tayo na, kanina nga, sabi ko nga, Lord, maraming salamat nakarating kami kahit late kami. Ituloy pa rin namin. Mula sa ating pastor, tuloy lang tayo mga kapatid, mga anak, anak sa Panginoon, kapatid sa Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay na binigay mo sa bawat isa. Thank you, Lord God. Okay. Next, sinong magpapasalamat? Okay. Sino pa? May gustong magpasalamat? Tumayo na. Hindi ka naman siguro magde-dress. Sino pa? Ano pa? Hello. Sige, habang may ginagawa sila, hindi pa pala ako tapos dumaldal, Yung aso natin. Ano nangyari? Niligtas daw kami Ni? Sino may batek? Konting lang to, konting. Mataas. Okay. Ako nang mag-aahin yan. Lumabas. Ngayon, mayroon kami pinapakain na doon na kapwa niya aso. Batik ang pangalan. Alam mo, di ba si Topi siga-siga? Siga-siga. Lumusog siya doon sa kaawan. Yung gumabol sa kanya. Alam mo, ginawa ng batik? Tinulungan siya, di ba? Nakikita pa rin natin doon. Pag kami nangangailangan sa atin, tumulong tayo. Naipasok yung aso, Thank you, Lord. Ayun, hallelujah. Sige po, wala na akong magpapasalamat. Sige, ako na lang. Ako pala yung magpapasalamat. Hindi. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ayun, tawag doon, tunay nga na katatapos lang ng midterm exam. Yes. Wow! Depends naman. Galing. After midterm exam, final defense naman, tapos final exam. Diba? Pero ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon nga, dire-diretso ako ngayong nagsimula talaga nung March hanggang ngayong April. Pero ayun, maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang pinapalakas ang aking loob. No? At ayun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ayun, bukas po ulit. May duty na naman siya at nasa Antipolo na naman siya. Napakalayo. Parang na lang no? Parang wala na akong napagrutihan na malapit. Lahat malayo, pero ayun, maraming salamat sa Panginoon kasi sa pagsusustain niya. Amen.
no, sa pagbibigay niya ng lakas ang loob, yes, at sa pagsama sa akin sa Judy, na maghapon, na hindi mo alam kung makakakain ka pa ba. Pero ayun, maraming salamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, at sa buhay nating lahat po. Kaya ayun, sa Lord, ganyan din yan, ganyan. Tignan mo, parang wala ng make-up, wala ng ayos-ayos. Totoo po, amen, hallelujah. Sige po, sa Lord ng pinakamataas, napapurit pagsamba at pasasalamat, at tayo po ay diretso na po sa communion po, Sige. Sige, basahin ko na lang muna, Verse 24, At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Amen. Verse 25, At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Verse 26, Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27, Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Pastor Dick. Ating unin ang ating osya. Dapat kumukuha na kayo habang binabasa. Kuha na po. Kinuha ni Kristo, pag-close up mo ito. Kinuha ni Kristo ang pira-pirasong tinapay at sinabi, Ito ang aking katawan na inalay ko para sa inyong kaligtasan. Isubo natin na may kabanalan, 1, 2, 3. Patapos nila kumain, kinuha ni Kristo ang saro at ang sabi, Ito ang dugo ng bagong tipan. Inumin natin, ito ang dugo ni Kristo. Inumin natin na may kabanalan, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. Okay. Huwag nyo na sa oli yung ostya. Baka naisubo niyo pa. Ay, salamat. Ang init. Salamat. Okay. Ang ating paksa ngayon ay makikita sa Juan Talata 3, Kabanata 3. Wala ba itong stand? Di ba may microphone stand tayo? Pakibuksan nga yung Facebook ko dyan para may pambasa kayo. Pinost ko yun eh. Okay. Ako na lang. John 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Kaya no, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Maraming Kristiyano hindi alam ang ibig sabihin ng salitang born again.
Pag tinagalog, ipinanganak muli. Actually, kung wala kang background sa Griego, hindi naman talaga born again, maraming hindi nakakalam. Ang ibig sabihin ng born again, kapanganakan muli. Kasi originally tayong lahat galing sa Diyos. Tama? Hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Diyos ang mangyayari. Kung tayo magkakasala, pero bakit tayo pinanganak pa rin? Kasi meron tayo tinatawag na free will. Ngayon, tingnan mo yung Facebook ko, pakibuksan nga. Yung Facebook ko dito, yung punta mo yung page ko, meron dyan, para mas malinaw, picture ng fetus o yung picture ng batang hindi pa sinisilang. Sa medical to, alam na alam mo to, iyan. Yan, puntahan mo ko, search. Type mo yung pangalan ko. Yan. Yun. Yan. Sige. Ba't wala dyan yung... Yan! Okay. Lakihan mo nga yung image. Image yan, di video. Yan. Lakihan mo nga. Wala na ba? Plus. Ayun o. Yun sa taas o right side. O yan. Nakikita nyo yan? Okay. Kung titingnan nyo ang bata pag hindi pa sinisilang, yan ang itsura pag in-x-ray. Kita nyo? Turo mo yung bata. Turo mo yung bata. Yan. Ito yung bata sa kaliwa. Ayan. Yan pa forma natin pag hindi pa tayo pinapanganak ng ilang buwan. Kaya pula yan kasi dugo yan. Tapos makikita mo yung pusod ng bata. Ayan o. Dito baba mo. Yan. Yung pusod. Diretso yan papunta sa nanay. Pusod ng nanay. Yan yung tinatawag na umbilical cord. Kung kayo nakakain ng balot, di ba yung balot, pag iinom kayo may sabaw, sa bahay bata, yan yun. May amnioc. Tama ba ako? Isa? Amnioc. Hindi amino amnioc fluid. Yung fluid na yun ay nutrients para mabuhay ang bata. Nakikinig ba kayo? Tapos, nakikita niyo yung mga blood vessels, dugo yan eh. Puro ugat yan. Buti nga kayo, ganyan na eh. Nung araw sa amin, drawing lang yan. So kayo, dahil nasa age of internet na tayo, age of fast-paced knowledge and information, yan na ngayon yan. Ngayon, bakit ko pinakita sa inyo yan? Ang Biblia, nung nagsalita si Jesus Christ, related yan sa verse 7. Sige, pakitingnan mo nga verse 7. Yan. Ay, mali. O, tama. Sa 1 John 5, 6 to 8. Pakibasa, Tagalog na lang. Tingnan nyo kung may relation yan doon sa bahay, doon sa batang hindi pa pinapanganak. Tingnan nyo kung related. Marunong si Jesus Christ ang ating Panginoon. Amen. Kasi maraming hindi nakakapagpaliwanag yan eh. Hindi pa ako sasang-ayunan. Eh, medical yan eh. Kailangan may background ka sa medicine. Teka, bakit naka-live? Oh. Basa. Tagalog 3:5 to 7. Tagalog. O, basahin mo. O, bilis. 1 John 5:6 to 7. Hindi. 5 to 7. Sige, basa. Verse 5. At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. 6. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at... At 1 John ba yan? Oo, okay. Sige.
Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Heso Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 7. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. 8. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Oh, ngayon i-compare natin yung sinabi Kasi nasabi niyo yung Tagalog. Pinaka-importante rito yung verse 8 muna. Sabi rito, and there are three that bear witness, the earth, the spirit, and the water. And the blood, these three agree in one. Yung water and the blood, iisa lang yon. Nag-agree, isa na yon. Yung earth, yun yung flesh. Hindi ba nung nilikha ni Lord si Adan and Eva, ang unang nilikha sa Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 6, di ba? Ay, Genesis 2. Di ba inukit si Adan sa putik, sa daigdig, sa lupa, hiningahan niya, nabuhay. O, tingnan niyo yung relation niya dito sa, kailangan alam niyo to Hirap kasi walang laptop. Ano lang ito Ano ba yan? So, sinasabi, dugo. Basahin mo ulit yung 5:8. 5:8 lang. Sige. Verse 5. At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi, 1 John 5:8. 8 lang. 1 John 5:8. Yan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay Ano nagkakaisa. raw? Ang Espiritu, ano pa? Ang tatlong nagpapatotoo. Sino yung nagpapatotoo? Espiritu, tubig, at ang dugo. Ang tatlo ay nagkakaisa. Ngayon, kung titingnan niyo yung fetus o yung unborn child na picture ng x-ray niya, ano ba meron dun sa kumbaga sa balot? Ano yung makikita mo? Dugo, tubig, at espirito. Ano yung espirito? Dalawa meaning yan. Pneuma sa Griego. Sa katawan ng tao, yung espirito, yun yung hinga. Yun yung air. Pumapasok mula sa nanay papunta sa bata. Pakita mo yung picture nung yan. Di nakita niya yan. Ano nagbibigay ng buhay sa bata? Hangin. Ano ba ibig sabihin ng espirito? Kung literal lang, walang meaning Ibig sabihin ng spirit, breath, air. So, saan kumukuha ng hangin ang bata? Mula sa dugo. Saan kumukuha ang dugo? Sa red corpuscles. Saan kumukuha ng hangin ang red corpuscles? Of course, sa pusod, sa lungs ng bata. Nagets nyo? Naintindihan nyo ba ako? Kung i-compare nyo yung verse 8 doon sa sinasabi tungkol sa Diyos, parehong-pareho ang analogy. Parehong-pareho ang logic. Naintindihan nyo ba ako? Kung nakikinig kayo, maintindihan nyo. Pag hindi, wala yung spirito sa inyo. Naintindihan nyo ba ako? Lipat ng lipat. Basa mo naman sa verse 7. Sige. Verse 7. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tama ba? Ang Espiritu ay katotohanan. So, yung sinasabi ba ni Jesus Christ, hindi pa uso ang x-ray. Karamihan ng mga rabbi ng mga panahon na yun, yung mga pariseo, kumbaga sa atin, pastor at saka Bible student, scribe, teachers,
may alam all around. So wala pang x-ray nun eh. Pero yung sinasabi ni Kristo, talagang totoo. Agree ba kayo na tama ang Biblia? Yung logic nun, yung baby, may dugo, may laman, may hangin, nabubuhay. Tama, mali. Ganon din yung logic ng pagkakaisa ng Ama, no? Ng salita ng Diyos, si Jesus Christ, yung laman. Siya yung salita na nagsalaman eh. At yung Holy Spirit. Tatlo yan nagkakaisa. Ulitin ko, basahin mo yung 1 John 5:7. Sabi niya rito, for there is one that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Oh, 1 John 5:7. Ngayon, compare natin dun sa fetus. Verse 8. O, anong sabi niya? Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Kung naaalala nyo sa Book of Leviticus, sabi, life is in the blood. Ngayon, kung hindi totoo yon, pag binalik kami yung picture ng fetus, sige, paano nabuhay yan kung walang hangin ng dugo? Sige nga, sagutin niyo ako. O, tanungin niyo si Iya, siya lang nakikita kong may medical school dito, nag-aaral ng nursing. Hello? Dito po, Hindi ba ang hangin dumadaan sa dugo? Yes. O, di tama pala yung aklat ng Biblia. Amen. Oxygenated blood. Life is in the blood. Kaya yung ibang religious groups, hindi kumakain ng dinuguan. Kaya yung ibang tao naman sa medical hati. Lalo na yung ibang religious group, hindi nagpapa-blood transfusion. Meron kang maririnig na kwento na pag sinalina mo ng dugo ang isang tao, nag-iiba ugali. Bakit? Sa deliverance, pinag-aaralan yan. Alam niyo kung bakit? Yung dugo, pag nahaluan ng ibang espiritu, hindi yung original, nag-iiba ugali. Hello? Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya applicable yan sa science or medicine, applicable din sa physiology ng tao, applicable din sa psychology, applicable sa Biblia. Literally, ang espiritu ay nasa dugo. Pag buhay ka pa, nananalantay sa dugo mo yung human spirit. At the same time, kaya lang nagiging maayos tayo, wala kasi tayong righteousness, wala na tayong perfection. Totoo. Pinapasukan tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang hininga ng taong tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yung Spirit, nung pinanganak tayo, wala pa. Hindi Holy Spirit ang Espiritu ng tao yung bigay din ng Diyos yun. So maraming klaseng Spirit. Sa medical, physically, ayan yan yung puro dugo. Para pala tayong isda pag hindi tayo pinapanganak. Para pala tayong mga balot. Di ba yung balot, nasa loob ng cellular membrane or sac, S-A-C, sac, puro dugo yun. Kaya pag nanganak kayo, di ba nawawala tubig? Tama ba? Yung sinasabi nilang tubigan ng bata, Paano bigan? Paano bigan? o panubigan, o yan naman yun. na sayang O mga kapatid, water, panubigan. O, kaya yung sa Biblia, sa 1 John 5:7, basahin mo ulit, para lalo luminaw, ang Espiritu, yan ang Espiritu ay nagpapatuto, mali nga yung translation, kaya pala 8 na lang, 8. Sige, 8. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Hindi ba yung fetus ganyan din? Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Yes or no? Amen. Mali ba yung sinabi ko? Hindi tinuturo yan, bakit born again?
Ang ibig sabihin ni Kristo, isang beses lang ang born again. Pinanganak ka sa laman, yan yun. Fetus ka, fetus ako, pinanganak ka, naging bata, nabasag yung panubigan, nabuhay ka doon sa loob ng panubigan na may dugo at may oxygen or air. Ano yung air na yon? Spirit din yon. Hindi nga lang yung, kaya nga may salitang pneumatic brake. Di ba may mga bus na, wag ganon. Hangin na nagpepreno. Meron din ginagamit ang hangin, combustion naman ng ibang gases. Oh. Mixture of gases, air. Ang isa sa atmosphere, sa atmosphere natin, oxygen, at saka hydrogen. Tama, mali. Oh. Alam nyo ba, ang atmosphere natin, 75% nitrogen, 25% oxygen. Kasi pag ang hininga natin ay pure oxygen, ang atmosphere, lahat ng bagay masusunog. Magaling ang Lord nilagyan ng hydrogen. Tapos, nung nag-combine ang hydrogen at oxygen, naging tubig. Pag hindi pa naman ako combine as an element, hydrogen and oxygen, kung naalala nyo yung chem nyo, tapos sumobra yung hydrogen atom, which is H3O4, ano na yon? Hydrogen peroxide. No? Pag pero, hindi nakahalo ang hydrogen, kasi inert gas ang na hydrogen, pag humihinga tayo, may hydrogen yan. Hindi pwedeng pure oxygen. Kasi masusunog ang katawan mo. Mag-o-oxidize. Walang mabubuhay na hayop o tao. Amen ba? May natutunan ba tayo? So, nagtuturo pala si Jesus Christ ng tinatawag na physical spirit. Spirit para sa espirito. Yun yung hangin. Dumadaan sa umbilical cord mula sa nanay. Pag pinanganak tayo, yung nakita yung picture. Kaya sinabing born again, kaya niya nasasabi yung 3:3, unless you are born, ano raw yun? Tingnan mo nga. Punta ka sa John chapter 3. O kaya dyan na lang sa Facebook, oh. Ayan, oh. John chapter 3. Verse 3. Sumagot si Jesus. John chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na tayo'y ipanganak muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng langit. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga tao. Ang pagtanggap, pagpatay na, pwede. Wala akong nakita sa Bible yan. Puro haka-haka. Ang pagtanggap kay Kristo, buhay ka pa. Ayan o, linaw-linaw. He cannot see the kingdom. Paano mo sasabihin born again? Kung pinanganak ka, born again ka na. Hindi pwede yung born again 2 beses. Hello, nag-iisip ba kayo? Kaya mali yung mga nagtuturo nun. At sumagot si Jesus sa kanya'y, kausap niya si Nicodemus. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak muli. Ano yung kaunang kapanganakan? Baby, fetus, physical. Yung spiritual side, yun yung bago ka mamatay, nagkaroon ka ng chance tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, Pastor, paano yun? O, ganito ang paliwanag ni Jesus Christ. Punta ka sa John chapter 3. Verse 6. Hindi first John, ha? John chapter 3. Gospel of John. Tingnan nyo. Ang ipanganak sa laman ay laman nga. Yun yung fetus. Nakita nyo? At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Sa Ingles, that which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. So, yung unang birth natin, flesh is flesh. Pero may hininga.
Ano yung hininga na yun? Natural air. Oxygen. Hello? Oxygen at spirit of man. Hindi Holy Spirit. Pero, hindi yan mabubuhay kung walang breath of life. Holy Spirit pa rin ang bida. Pero, it does not guarantee na born again ka na. Born once ka pa lang. Kasi kapapanganak mo, naging baby ka, tapos tumanda ka. Oh, born once yun. What is flesh is flesh. Ang laman ay laman nga. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kayong magulat, Marvel. Hindi ko sinasabing Superman, Spider-Man, iba yun, Marvel. Pelikula yun eh. Marvel not, huwag kang magulat. Kung sinabi ko sa inyo, ipanganak kayo muli. Kaya kayo inaantok, ang ihing talaga, nakakalatayan. Huwag kang magtaka. Aking sinabi sa iyo, Nicodemus, hoy, kapatid, nakikinig ka ba? Kailangan ngang kayo'y ipanganak muli. Oh. Ano explanation niya? Verse 8. Oh. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig, at narinig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Oh. Verse 9. Ayan o. Paano ito? Verse 10 naman, ito naman paliwanag ni Jesus Christ. Ayan. Taga-Israel ka, hindi wala. Ayan. Mga kapatid, ganun lang. Yan lang ang topic natin. Bakit ko tinuro yan? Yung fetus, ang entrance natin, pag pinanganak tayo, buhay na yung fetus, hindi namatay, first birth na yon. Lumaki ka, nagkaroon ka ng isip, tinanggap mo si Jesus Christ, hindi na ka na kailangan maging fetus. Babalik ka sa sinapupunan, hindi. Ipapanganak kang muli. How? Tatanggapin mo si Kristo. Gets nyo? Pangalawang espiritu papasok sa'yo. Nag-gets nyo ba ako? Intindihan nyo ba? So, napaka-importante. Kaya yung sinabi ni Kristo, kung ang ipinanganak sa laman ay laman, yun yung fetus. Yun yung first birthday natin. Nakikinig ba kayo? Yung fetus, yung pinanganak tayo, simula nung tayo isinilang from, nung ginawa ka ng nanay at tatay mo, at buhay ka na, hanggang maging 9 months, bata ka na, considered baby ka yon, buhay ka. Kaya abortion yon pagka pinatay mo. Ay hindi, semilya lang yan. Ay hindi, egg cell lang yan, hindi pa tao, mali po yun. Yan po ang Biblia. Sinortcut ko na kasi hahaba eh. Nagets nyo ba? So, sa fetus pa lang, may dugo, may espiritu, hangin, at may buhay ang bata. Package deal yun. May dugo, may laman. Di ba yung fetus laman yan? Hindi naman bakal yan eh. Tama ba? Marami nagsasabi, bakal yan. Hindi. Sabihin nyo kung mali yung sinasabi ko. Yan yung paliwanag ni Kristo Jesus. Kaya sabi niya dito, ayan o, ang ipinanganak sa laman ay laman. Yun yung baby. Yung fetus. Pinanganak muli. O, malinaw? Yeah. Naintindihan niyo ba ako? Opo. O, kaya sabi niya, huwag kang magtaka kung kinakailangan kayo ipanganak muli. Spiritual birth. Yung fetus, physical birth. Bakit ko sinabi yan? Kung i-compare nyo yung 1 John, hindi Gospel of John ha, letter of John. 1 John 5:6-8, ang witness dyan, nung fetus pa tayo, ang Panginoon din. Kaya sinabi niya, there are 3 that bear witness in earth. 1 John 5:8. There are 3 that bear witness in earth. The Spirit, the water, and the blood. Oh, Spirit, hangin. Apply mo ngayon sa Diyos. Holy Spirit. Tubig,
the water of life. Tama ba? Ang water of life. Amen. Maraming isda. The blood, they agree in one. Hindi ba yung fetus ang example niyan? Ang bata may dugo, may hangin, may laman. Nagkakaisa. Kasi kung hindi nagkakaisa yan, mamamatay yung bata. Mamamatay yung fetus. Hindi totoo yan, pastor. Yung tubig, hindi kami naniwala. Ano ba yung tinatawag yung panubigan? Pag ang bata sinilang, di ba? Tutuloy yung tubig, parang balot. Lahat tayo dumaan sa pagka-fetus. Totoo. Nung naging baby, iluluwal na ng nanay, ano lumabas? Tubig, panubigan. Tama ba? Saan na humihinga ang baby, di ba? Pag hindi pa pinapanganak, ibig sabihin, hindi pa lumalabas sa puwerta ng nanay. Hindi pa pinapanganak. Saan humihinga yon? Sa umbilical cord, sa dugo. Kumukuha ng hangin, oxygen mula sa nanay. Pag pinanganak yon, makikita nyo, hindi pa iiyak yung bata. Diba, itataas ng doktor, nakikita nyo sa pelikula. Tataas. Pag pinalo, para umiyak. Pag umiyak, hihinga na yon sa lungs, diretso na sa ilong. Mami, baka masaktang. Sa ilong. Pa-function na yung ilong, makakahinga na. Grabe kayo. Kapag kailong, ako agad. Kasi ilong mas kilala ka dun prominent ka dun. So makita nyo, pag pinalo nyo ganyan yung bata, hihinga. Wala na siya sa panubigan. Kaya tama ang Bible. Evidence na ang tao ay nasa imahen ng Diyos. Nung nagsalaman si Kristo, hello. Amen. Nung nagsalaman si Kristo, genuine na siya yan. Witness ang Ama, witness yung salita. Ano yung the Word? Si Jesus Christ yun. Diba naalala nyo sa John chapter 1, verse 14. Sige, para maalala. John chapter 1, verse 14. 1, verse 14. And the Word, diba? Yung Word God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father. And the Word was made flesh. Ayan, At nagkatawan tao ang berbo o ang salita at tumahan sa gitna at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang nagsasalita ng Ebanghelyo ay si Juan, ang apostol, na witness nilang makahabilo si Jesus Christ. Diyos na nagsalaman. Hello. Ngayon naman, tayo bilang niligtas niya para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, maging anak tayo ng Diyos, tayo naman ang anak ng Diyos mula sa laman, mula pagiging tao, naging maliit na Diyos. Alam niyo ba na Diyos din kayo? Sa maliit nga lang. Hindi nga lang sinasamba. Amen. Ano ba tawag mo doon sa anak ng Diyos? Di Diyos, aso. Anong tawag mo doon sa anak ng aso? Tuta. Ano ba ang tuta? Tao o aso? Aso. Ganun lang kasimple yun. May natutunan mo ba tayo? Kaya tayo, pag tumanggap kay Kristo, hindi biro. Yes. Huwag niyong iisipin napakalayo ng Diyos sa inyo. Amen. Dahil mga anak ng Diyos na kayo. Amen. Hindi nyo alam, pagka kayo anak ng Diyos, magagawa nyo rin yung ginagawa ni Jesus. Depende sa faith mo. Depende sa kaloob ng Holy Spirit. Amen ba? Amen. Kaya napaka-imposible ang hindi mo makausap si Jesus Christ. Totoo. Pagka born again ka, meron kang tinatawag na God consciousness. Consciousness of Jesus Christ. Hindi ka na kailangan lumayo sa Diyos. Pag lumayo ka,
nababawasan yung pagka-Diyos mo. Hindi na lang yung Diyos na iniisip nyong sinasamba. Ano ba tawag mo doon? Son of God. Sabi nga niya doon sa mga Pariseo, hindi nyo ba alam, nasusulat, kayo ay mga anak kayo ay mga Diyos? Sige, punta mo yung John chapter 8. Kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya nga niya sinabi sa Pariseo yan. John chapter 8, hanapin natin, you are gods. Sige. Sige. Baka sabihin nyo, ibang doktrina eh. Sige, diretso lang, dahan-dahan. Sige. Malapit sa 30 yun eh. Mga bandang 58 yun. Ako. Balik, konti, dahan-dahan. Ako nila maghahanap dito. Tagal eh. Yan, tulungan mo si Papa. Hindi kaya. Ayan John 10:34. Ayan. John 10:34. Tingnan nyo kung mali ako. Jesus answered them. Tingnan nyo. Mga anak ng Diyos na rin kayo, kaya Diyos din kayo. Hindi nga lang sinasamba. Nasa wangis tayo ng Diyos. Sige, basahin mo. English muna tapos Tagalog. Lakasan mo. Sige. Jesus answered them, Pakinggan nyo. Yan. Pakinggan nyo ha. Sige. Is it not written in your law, I said, ye are gods? Tagalog. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Di ba? Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo para maging anak ka ng Diyos, di Diyos ka na rin. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Kaya wag niyong sisirain yung patutuo, yung pagiging Kristiyanong Amen. tumanggap. Born again is sonship of God. Pero mga anak tayo ng Diyos. Tingnan niyo rito, plural. I said, ye are gods. Tama si Kibuloy kung hindi niya sinabing ako lang ang anak ng Diyos. Ako may-ari ng lupa. Mali. Mga Kristiyano, balang araw, magiging may-ari ng buong mundo. Yung New Earth. Yun ang totoo. Mali lang ang isip niya. Mali ang katuruan ni Kibuloy. Amen ba? Ayan ye are gods. Sinagot sila, yung mga Pariseo. Hindi baga nasusulat kasi gusto siyang batuin eh. Sa kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tapos sabi niya sa verse 35, kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos. Take note, salita ng Diyos. At hindi mangyayari ay sirain ang kasulatan. If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Ang gustong palabasin ni Jesus Christ, kahit siya yung ang anak ng Diyos, pwede tayo maging mga anak ng Diyos. Hello? Hindi bagong doktrina yan. Doktrina na pinag-aaralan at binabasa ang Biblia ng maingat. Maraming pastor hindi alam niya kung ano ibig sabihin born again. Pagka born again ka, magiging maliit na Diyos ka.
Hindi nila alam eh. Son of God eh. Ano ba son of God? Anak ng Diyos. O di anak ka ng Diyos, di Diyos ka na rin. Hindi nga lang, malaking Diyos. Maliit. Yan ang application nun. Amen? Kaya pagka kayo nagpe-praise and worship, kailangan pina-priority. Kahit anong success mo, kahit anong galing mo, kahit ikaw pa ang pinaka-blessed sa lahat sa tingin ng tao, mas magandang mabless ka pag nalaman mo anak ka ng Diyos. Sa tingin mo, iisnabing ka ng Ama sa langit. Amen. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Si Jesus nga, hindi niya inisnab eh. Kahit na ipako sa krus eh. Di ba nagtagumpay si Kristo para iligtas tayo? Ngayon, niligtas tayo. O, hindi ka na basta taong tabi-tabi lang dyan. Hallelujah. Special na tao ka na. Anak ka na ng Diyos eh. Pero kayo magpapatawag na special child. Iba kasi dating di ba? Oh. Sa mga kapatid, may natutunan ba tayong bago? Amen. Pagka-anak ka ng Diyos, magpe-perform ka ng ginagawa ni Jesus. Kagaya ng pagpapalayas ng demonyo. Pagpapagaling ng mga may sakit. Yung ginagawa ng pastor nyo, ginagawa ni Jesus yun. Natuto lang ako. Kung natuto, dapat natuto kayo. Ngayon, paano kung sabihin ko, yung may sakit na mahal ko sa buhay, gagaling? Amen. Depe, kasi magde-declare kayo kahit na hindi totoo. Yung hindi nyo pa nakikita. Tatanggapin nyo. Pero pagka nauna yung salitang, hindi ano, wala. Walang power. Sayang ka lang kung simple. Nag-gets nyo? Ha? Yes po. Yes. Kaya malakas ang panalangin kasi alam mo na ang pamatayan ni Kristo sa kanyang salita. Sonship of God is already in you. Maraming Kristiyano, akala nila ang layo ng Diyos. Sabi nga nila, nasan ba yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi masasabi, nandoon, nandyan, hindi. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. O, bakit ko sabihin mo yung Our Father who art in heaven, hallowed thy kingdom come. Iba pa yun. Yung kingdom niya, nasa iyo na. Ang problema lang, nilalayo nyo, lumalayo tayo sa Diyos. So, Ang kingdom ng God, lumalayo pagka wala tayo sa Diyos. totoo. Yun lang naman kasimple. Amen. Tayo tayo at re-recommit nyo sarili nyo. Father God, sabihin nyo, sabayan nyo ako. Father God, fill Father me. God, fill me. Father God, teach me. Father God, teach me. Father God, protect me. Father God, protect me. Father God, heal me. Father God, heal me. Father God, anoint me Father God, anoint me with the Holy Spirit. with the Holy Spirit. And let your name be glorified. And let your name be In glorified. Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Sa ngayon, isa pang hamon sa atin. Kung kayo'y totoong Kristiyano na tinanggap niyo si Kristo, hayaan niyong mamunga kayo. Mamunga kayo. Mamunga kayo. Amen. Sige. Lusin ko yun. Ay, oo, offering pala, offering. Ay, Sige po. Sige po, bago po natin i-end ang service po today, no, tayo po muna ay tithes and offering po, nahuli ang ating tithes and offering po ngayon. Sige po, lapit na lang po ulit tayo dito. Hindi ko na ilalagay sa taas ng pulpito. No? ikaw na mag-pray sa offering. Mag-apply ka sa LCC.
Maniwala ka sa akin. Tatanggapin ka nila. Kailangan nila ng teacher. Kunin mo kung ano Kasi graduate ka na eh. Ay, Dad, ikaw pala yung city. Sige po. Di ba graduate ka na? Kunin mo kay Estia. Mag-apply ka sa LTC. Sige po, tayo po muna ay manalangin po, mag-closing prayer na rin po Magpe-pray tayo. tayo. Tumayo ka. Closing prayer na rin po, sige. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa tithes and offering po na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain. Magamit po sa kailanganin ng iyong gawain, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dalangin po namin yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, ligilig at tumaapaw na pagpapala, Panginoon. Dalangin din po namin yung mga hindi nakapagbigay, Lord, na bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na nagtapos ang iyong gawain ng ikaw po ang aming pinupuri, ikaw po ang aming itinataas. Maraming salamat, Panginoon, tunay nga na sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, dito na po nagtatapos ang ating gawain. Happy Sunday sa bawat isa po. Sige, babay na po tayo sa camera for exposure. Hi! Sige po. Hello! Bye-bye everyone. See you on Sunday.